meron yan at na-attract ka. Sobrang pogi po. Sobrang pogi, patay tayo dyan. Pag mga ganyan, pinagdaanan mo, alam niya. Opo, sinabi, doon po kami nagkakilala. Sabi niya po sa akin, napakabata mo pa. Oo. Sabi niya gano'n, kahit diyan ka galing, kaya kong tanggapin. Sabi niya po. Oo. Sabi niya sa akin, basta iwanan mo lang yung trabaho mo na yan. Lumabas ka na, please. Gusto kita makausap. Bigyan mo naman ako ng tsanso. Please? Sabi ko naman sa'yo, ayoko nang magtiwala. Umalis ka na. Paano kung seryoso ako? Paano ko mapapatunayan sa'yo? Ayoko na. Pagod na akong magpauto. Umalis ka na, please. Basta, hindi ako susuko. Nandito lang ako. I love you, Shena. Nakita ni Shena kung gaano katyaga si Mark para maibalik nito ang tiwala niya sa mga lalaki. Patuloy na walang sawang nagtiyaga si Mark sa panunuyo kay Shena. Pero ng mga panahong iyon, sarado na ang puso ni Shena dahil tanging mga anak na lamang daw niya ang pinakamahalaga sa buhay niya. Hanggang sa... Sa inyo na maganda po ang intensyon ko sa kanya. Mark, pag pinili mo si Shena, bit-bit niya yung kanyang 3 anak sa magkakaibang lalaki. O kaya mo bang maging tatay ng 3 bata na hindi nanggaling sa'yo, na hindi mo kadugo? Malaking responsibilidad yan. At ayokong balang araw ay isisi mo yan sa kanya. Mahal ko po si Shena. At alam ko balang araw matututunan ko din pong mahalin yung mga anak niya. Parang sarili kong mga anak. Pero, Mark, takot na kasi ako magtiwala. Isa pa, hindi naman tayo bagay. Paano kung sabihin ko handa ko ibigay yung pangalan ko para sa mga anak mo? Paano kung sabihin ko sa'yo handa kitang pakasalan? Sapat na ba yun?